as I said, no time should be wasted, di ba? Kasi the essence of the deployment of the alert level 2 is its restriction phase, meaning tumaas na yung security concerns. So no time should be wasted. There's no gap basically. So as we speak, nakikinig naman yung mga personnel natin sa DMW, and we will already take action to not to process mga newly hired for these places na alert level 2. Deployment ban para sa mga newly hired workers ipatutupad sa mga lugar sa Middle East na nasa alert level 2 ayon sa Department of Migrant Workers. Ayon din po sa DOTR, nagkaroon na po ng instruction sa mga road sector to finalize documentation and processing of the continuing 2025 fuel subsidy in the amount of 2.5 billion. In that way, once the world market reaches the $80 per barrel of crude oil, they can immediately start distribution to qualified beneficiaries. Malacanang tiniyak na nakahanda na ang fuel subsidy sa mga maapektuhan ng posibleng fuel price hike bunsod ng kaguluhan sa gitnang silangan. So, with or without the conflict in the Middle East, the Philippine National Police is standing firm, especially in our commitment to keep the public safe, and there's peace and order in our community. Alert level ng Philippine National Police itinaas na bunsod ng gulo sa Middle East. Embahada ng Israel at Estados Unidos sa Pilipinas, babantayan. Mas pinadadali nga po natin ang pag-i-impeach sa kanya. With one less complaint, we are now expediting Vice President Sara Duterte's long-delayed day of accountability. Every minute and every hour we prolong this impeachment gives the Vice President another opportunity to look for loopholes to evade accountability again and again. Ikatlo at ikaapat na reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, tinukoy na sufficient inform ng House Justice Committee. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Nasa 54 na Pilipino sa Israel ang nagpahayag na ng pagnanais na umuwi ng Pilipinas sa gitna ng nangyayaring gulo sa Middle East. Sa isang panayam, sinabi ni Philippine Ambassador to Israel, Eileen Mendiola, na 32 rito ay turista habang 22 ang overseas Filipino workers. Ayon kay Ambassador Mendiola, pinakamalaking hamon sa kanila ngayon ay kung paano mapapauwi ang mga ito dahil walang biyahe palabas ng Israel. Pinag-aaralan na rin ng embahada kung paano mapapabilis ang pagpapauwi sa labi ng nasawing Filipino worker. Ayon kay Ambassador Mendiola, nagpulong na ang embassy officials at asawang na naturang OFW para sa planong repatriation sa labi ng biktima. Matinding tensyon ang dulot sa ilang overseas Filipino workers sa Middle East ang palitan ng missile at interceptors ng Estados Unidos, Israel at Iran. Ayon sa isang OFW sa Middle East, personal nilang nasasaksihan ang pagliwanag ng kalangitan kasunod ng malalakas na pagsabog. Ito ang balita ni JP Nunez. Personal na nasasaksihan ng mga overseas Filipino workers o OFW ang paglipad ng mga missile sa Middle East dahil sa nararanasang tensyon sa pagitan ng Iran, Estados Unidos at Israel. Ayon kay Maria Alicia Efa, isang OFW sa Abu Dhabi, nakikita nila sa himpapawid ang mga pagsabog na nai-intercept sa airspace. Umaga, around 10 ata meron. Tapos, tumuloy ng around 3:30 kaninang hapon. Tapos,
Ewan ko lang ngayong gabi. Ngayong gabi, dito sa Abu Dhabi wala. Pero sa Dubai, sa relative ko, meron daw tuloy-tuloy. Matutulog na sana sila kaso biglang nakarinig na naman sila ng pagsabog. So parang na-alerto na naman sila na meron pa, may susunod pa. Tensyonan niya ang dulot nito sa kanila dahil halos oras-oras ay nakatatanggap sila ng emergency alert at hindi rin sila makatulog ng maayos sa gabi dahil sa takot. Bunsod nito, pinaghahandaan na ng mga OFW ang posibleng paglikas at pagpunta sa mga shelter sakaling mas tumindi pa ang tensyon. Aktiboan niya ang kanilang ugnayan para ihanda ang mga kinakailangang gamit gaya ng passport, mga pagkain at cellphone para may pangtawag sa mga kamag-anak. Nagtatalaga din sila ng designated na area kung saan sila magkikita-kita sa gitna ng kaguluhan. Kahapon, nag-grocery na ako kagad. Hinanda ko na lahat nag-grocery ako. Hinanda ko na yung mga passport, pagkain, hinanda ko na rin. Tapos, pati yung pag full tank ng sasakyan, hinanda ko. Pati yung mga emergency numbers na dapat tawagan, nag-check na ako. Samantala, may mga kumpanyaan niya sa Middle East na naglabas ng labor advisory para payagan ang mga empleyado na mag-work from home habang patuloy ang banta ng giyera. Nauna nang ibinahagi ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration ang mga hotline number na maaaring tawagan ng mga overseas Filipino workers na apektado ng giyera sa Middle East. Ang OWA maaaring tawagan sa kanilang hotline number na 1348. Inilabas din ng MWO at OWA ang mga hotline number sa Israel, Jordan, Kuwait, Bahrain, United Arab Emirates, partikular sa Dubai at Abu Dhabi. Gayon din ang hotline numbers sa Saudi, Al-Khobar, Jeddah at Riyadh, Iran, Lebanon, Qatar at Oman. Pinapayuhan din ang mga Pinoy sa Middle East na regular na subaybayan ang mga anunsyo ng Philippine Embassy, tukuyin ang mga pinakamalapit na shelter at maging handa sa emergency alert. Iwasan ang mga lugar na may banta ng seguridad at panatilihing bukas ang komunikasyon sa pamilya at mga otoridad. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi nakikita ng Philippine National Police na aabot sa Pilipinas ang nangyayaring sigalot sa Middle East. Ngunit sa kabila nito, tinaas na rin ng pambansang pulisya ang kanilang alert level upang maging handa sa anumang magiging epekto sa bansa ng nangyayaring kaguluhan doon. Ito ang balita ni Lea Ilagan. So, with or without the conflict in the Middle East, the Philippine National Police is standing firm, especially in our commitment to keep the public safe and there's peace and order in our community. Inilagay na sa heightened alert ng Philippine National Police ang kanilang pag-alerto kasunod na nangyayaring tensyon sa Middle East. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., bagamat wala pa silang nakikitang direktang banta sa Pilipinas, bunsod ng giyera sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at Iran, naghahanda na rin ang pambansang pulisya sa maaaring maging epekto nito. The threat in our country is nabibilang lang naman sa tatlo. Of course, one threat is because of criminal gangs and criminal groups. Second is the threat committed or perpetrated by left-leaning group or the communist terrorist group. And the third one is the Islamic group. Nandiyan ang DI Islamia, DI Maesh, and others. And so far, here in our jurisdiction, we are monitoring, of course, non-stop this group. Isa sa tututukan ng PNP ang seguridad ng mga opisyal at tauhan ng US at Israel Embassy sa Pilipinas. So nandiyan ang ating US Embassy, nandiyan ang ating Israel Embassy, nandiyan ang US and Israel VIPs, the ambassador, etc., and yung establishment nila and the activities. So kailangan natin secure. Tuloy-tuloy naman yon. Not only them, but of course tayo na because we are allied to these two countries
and the rest of the countries that are allied to them. Dinagdagan din ng PNP ang police visibility sa mga pangunahing urban centers, transport hubs at mahahalagang pasilidad, habang nagsasagawa ng random security inspection sa buong bansa katuwang ang mga local police. Inatasan din ni General Nartates ang PNP Intelligence Group na paigtingin ang pagmamanman sa mga extremist narratives at online radicalization. Pinalakas din ng Philippine National Police ang koordinasyon sa Armed Forces of the Philippines, National Intelligence Coordinating Agency at iba pang security agencies para mapahusay pa ang pagmamanman laban sa foreign influence propaganda at extremist narratives. Dagdag pa ni Chief PNP na hindi rin basihan ang pagkakaroon ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites sa Pilipinas para idamay tayo sa mga lugar na pinupuntirya ng Iran. Ang tagal na yan na nag-i-exist, and insofar as the conflict in the Middle East, and not only in the Middle East, involving our partners here, ay wala pa naman nangyari. And wag dapat mabahala ang ating mga kababayan para sa mga ganyan na nangyari. But of course, we are still on guard. Payo ni Chief PNP sa publiko, maging kalmado at mapagmatsyag at agad na i-report sa pinakamalapit na pulisya ang anumang mapapansing kahina-hinalang bagay o individual sa kani-kanilang lugar. Nagbabala din ang PNP laban sa pagpapakalat ng maling impormasyon kaugnay ng sigalot. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakahandang tumulong ang Department of Social Welfare and Development sa Department of Migrant Workers sa pagharap sa mga overseas Filipino workers o OFW na uuwi dahil sa gulo sa gitnang silangan. Ayon sa DSWD, maraming programa ang ahensya na maaaring mapakinabangan ng mga uuwing OFW. Kabilang dito ang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Maaari ring magbigay ng livelihood assistance ng DSWD sakaling mag-avail ang mga repatriates. Bukod dito, mayroon ding social workers ang ahensya na maaaring magbigay ng psychosocial interventions para makabawas sa kanilang stress o trauma dahil sa pangyayari. Naglabas ng anunsyo ang Department of Migrant Workers na magpapatupad ito ng deployment ban sa mga newly hired workers na pupunta sa mga bansang nasa ilalim ng Alert Level 2 sa Middle East. Ito'y bilang restriksyon kasunod ng tumitinding tensyon sa nasabing rehiyon. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Like I said, no time should be wasted, di ba? Kasi the essence of the deployment of the Alert Level 2 is its restriction phase, meaning tumaas na yung security concerns. So no time should be wasted. There's no gap basically. So as we speak, nakikinig naman yung mga personnel natin sa DMW, and we will already take action to not to process mga newly hired for these places na Alert Level 2. Nagpatupad na ng deployment ban ng Department of Migrant Workers o DMW sa mga bansa sa Middle East na nasa ilalim na ng Alert Level 2 status. Sa ilalim ng nasabing alert level, sakop ng restriksyon ng mga bagong tanggap na manggagawang nakatakdang i-deploy sa mga apektadong lugar. Kabilang sa bansang nasa Alert Level 2 ay ang Bahrain, Kuwait, Qatar, United Arab Emirates at Israel. Samantala nananatili namang nasa Alert Level 3 ang Lebanon, kaya bawal pa rin ang pagpapadala ng mga OFWs doon. Samantalang may umiiral na total ban sa Iran, Iraq at Syria. Kung alert level 3 or higher, then that's a total ban. Kahit yung returning workers, hindi na rin pwede. Matik na yon, as they say. Samantala, tiniyak din ng DMW na sakaling patuloy na tumaas ang tensyon na mangangailangan ng massive repatriation para sa mga OFW na nasa Middle East, handaan nila ang ahensya para dito. Yes, we're ready. We're ready for such an eventuality, and with the proper resources, the private sector as well as the public sector resources in terms of transport by sea, by air, or by land. Sa kasalukuyan ang nasa 80 hanggang 100 Pilipinong manggagawa mula sa Dubai ang formal nang humingi ng repatriation sa ahensya.
May ilang Pilipino na rin na nag-request ng repatriation mula sa Bahrain, Israel at Qatar, subalit dahil sa mga problema sa transportation at sarado pa ang airspace, kaya nahihirapan sa pagtatransport sa mga ito. Pero nilinaw ng DMW na sa kasalukuyan, mayroon na silang tinitignan na mas maayos at mas mabilis na paraan upang maiuwi ang mga ito sa lalong madaling panahon. Mahalaga yung nangyayari ngayon na in-country assistance. Kasi then, we have already properly identified the meeting points, the transit points, the shelters from within. Kasi doon magtitipanan essentially, right? And from there, we can mobilize them to the exit points. Bukod dito, pagtitiyak pa ng departamento na huwag mag-alala ang mga manggagawa dahil may kaukulan at sapat na pondo ang ahensya upang agad na matugunan ang kanilang pangangailangan. Patuloy rin ang koordinasyon at tulong ng iba pang ahensya ng gobyerno, gayon rin ng mga private sector para sa iba pang tulong bukod sa pagkain, pansamantalang tirahan, financial aid at iba pang suporta sa mga stranded at uuwi ng bansa. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi nawawala ng pag-asa ang ilang Pilipino na nagbabaka sakaling makakuha ng trabaho sa Middle East. Ito ay sa kabila ng nararanasang tensyon sa rehiyon. Sa ngayon, hindi muna irerekomenda ng mga kaukulang ahensya ng pamahalaan na ituloy ang recruitment ng mga manggagawa papunta sa gitnang silangan. Ito ang balita ni Benedict Samson. Okay lang naman siya, pero makakapaghintay naman po. Okay lang po kung matagalan kasi nga mas ano'y po natin yung kaligtasan po natin na makapag-flight po ng safe po. Parehong patungong Riyadh, Saudi Arabia, sina Mary Jane Lanya na galing pa ng Pangasinan at Rosana Gialon na galing naman sa Cagayan de Oro City. Naisa na nilang mamasukan bilang household helpers sa naturang bansa upang may maipangdagdag sa gastusin ng kanilang mga mahal sa buhay. Ngunit dahil may nangyaring tensyon sa Middle East, ang dapat sanang inaasahang pag-alis ngayong buwan ng Marso, pansamantala munang maantala dahil sa naganap na tensyon. Kaya naman si Mary Jane, nais munang maghanap ng alternatibong hanap buhay upang kahit papaano ay mayroong mapagkunan ng pagkakakitaan. Sideline po dito sa Manila, yung kahit konti pong may mahanap buhay para may padala po sa probinsya. Nakahanda naman mamasukan si Rosana sa trabaho na i-offer ng kanilang agency habang naghihintay ng kanilang flight. May accommodation lang po yung agency. Doon muna kami. Tapos pag gusto namin na mag-work muna, may local naman po na mapapasukan muna kung hindi agad-agad makakalipad para po sa makapagpadala din po ng pera sa mga anak sa Pilipinas sa Cagayan. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, sa ngayon ay sarado pa rin ang airspace at may ilang airports din ang nasira sa ilang lugar sa Middle East dahil sa mga pag-atake. Bunsod nito, hindi muna inirekomenda ng pamahalaan ng Pilipinas ang pagpapadala ng overseas Filipino workers sa mga apektadong lugar. Alert level 2 is good enough to impose a deployment ban, especially for newly hired workers, alert level 2. So at the DMW side, we will take appropriate action to enforce or to implement the alert levels. Tiniyak naman ng OWA na magbibigay sila ng tulong sa mga OFW na hindi natuloy ang paglipad patungong Middle East. Ang tulong po binigay ng pamahalaan sa direktiba po ng ating mahal na Pangulo ay siguraduhin na meron po silang temporary accommodation para po doon sa mga babalik sa Mindanao at Visayas na isi-schedule pa po yung flights, at nagpo-provide din po tayo ng domestic travel arrangements, whether land travel po yan, arrangements, or air travel po. Pero sa kabila ng pangyayari, hindi naman nawawala ng pag-asa sina Mary Jane at Rosana para sa inaasam na makapagtrabaho abroad. Maghihintay po hanggang sa maayos po yung gera. Pero ang sabi po ng agent namin, pagkatapos po ng mga appointment namin, pwede po kami umuwi. Siyempre, hindi naman po maiiwasan kasi nga pamilya, nag-aalala nga sila, sabi ko, Diyos po, may Diyos naman po tayo na magdadasal lang kung pag ayaw talaga, may dahilan naman po. Kung ano po yung desisyon ko, suportado naman po ng pamilya ko. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Sa ibang balita, magkakaroon ng libreng telescope viewing ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA bukas, March 3. Kasabay ito ng inaasaang total lunar eclipse o tinatawag na blood moon kung saan direktang matatakpan ng mundo ang buwan. Ayon sa PAGASA, magisimula ang libreng telescope viewing ng alas 5:58 ng hapon at tatagal hanggang alas 10:25 ng gabi. Inaabisuhan naman ang mga interesadong pumunta sa PAGASA na walang ilalaan na public parking dahil gagamitin ang lugar bilang observatory grounds. Inihikayat ang mga pupunta na maghanap ng alternative parking area, mag-carpool o di kaya ay gumamit na lang ng public transportation. Naghahanda na ang ilang senador sa posibleng pag-akyat sa Senado ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa ilang mambabatas, tiyak na ito ay matutuloy kahit pa nag-anunsyo na si VP Duterte ng kanyang pagtakbo sa pagka-presidente sa susunod na eleksyon. Ito ang balita ni Jed Neresina. Whether before or after any declaration of anyone, ang isang impeachment complaint, it should not be reduced to anything else, not even election. So, meron siyang halaga in and of itself. At pahahalagahan namin yun at pakaiingatan namin yun dito sa Senado. Hindi magiging hadlang ang usapin ng 2028 presidential elections sa pagtrato ng Senado sa posibleng impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator Risa Ontiveros, hindi dapat mabahira ng politika ang proseso sakaling formal na umakyat ito sa kanilang kapulungan. Binigyang diin ni Senator Ontiveros na ang impeachment ay isang mekanismo ng mamamayan upang hinga ng accountability ang mga pinakamataas na opisyal ng pamahalaan. Kaya bilang isa sa mga magsisilbing Senator Judge, tungkulin nila na manatiling patas na impeachment trial court. Well, my only reaction is that if and when may i-transmit na impeachment complaint o complaints dito sa Senado, lagi kaming laan na maging senator judges at ako din. So, naghahanda na rin na kung may i-transmit sa amin na magdesisyon at bumoto batay sa mga ebidensyang ipepresenta sa amin at that time. Pinabulaanan din ng senadora ang mga espekulasyon na may bahid ng politika ang impeachment dahil sa lumalabas na mga survey para sa pagkapangulo sa 2028 kung saan kapwa lumulutang ang pangalan nila ni VP Duterte. Kiit ng mambabatas na ang proseso ay dapat manatiling nakabase sa katotohanan at ebidensya at hindi sa layuning elektoral o politikal. Kaugnay nito binanggit din ni Senator Ontiveros na hindi niya kailangang mag-ingat dahil lamang sa posibleng tapatan nila ni VP Sara sa eleksyon. Aniya, tanging prioridad niya ang magampanan ang tungkulin bilang judge ng tama at ayon sa proseso. Ang walking on eggshells ko lamang ay to do my duty properly as a senator judge. Kung anumang mga proseso ang nagpang-abot sa isa't isa, impeachment noon, kung magkaroon ulit ng impeachment ngayon, kung may palapit na eleksyon, nagkakataon ito. And for each process, dapat harapin o balikatin ito ng tama. Naniniwala naman si Senator Joseph Victor J.V. Ejercito na bilang mga senator judge, obligasyon nilang tratuhin ng may katarungan ang proseso ng impeachment, anuman ang katayuan o personalidad ng individual na nasasangkot dito. Dapat ito hindi yung personality ang tinitingnan, no? Tinitingnan natin dito evidence. When you swear in as an impeachment judge, you have to be fair. Kailangan tignan mo yung ebidensya, tignan mo kung may sufficient grounds, then you decide from there. Hindi dapat personality, hindi dapat yung partido, or hindi dapat yung eleksyon na tinitingnan natin. Ngayon patuloy ang paghahanda ng mga senador sa posibleng pag-akyat sa Senado ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa mga mambabatas, kabilang sa kanilang mga preparasyon ang pag-aaral sa mga teknikal na aspeto at legal na proseso ng nasabing paglilitis.
Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isinantabi ng House Justice Committee ang unang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na inendorso ng makabayan lawmakers. Samantala natukoy namang sufficient inform ang ikatlo at ikaapat na reklamong impeachment sa Vice Presidente. Ito ang balita ni Rosalie Cos live. Rose, ilan na lang ang impeachment complaints na susuriin ng House Justice Panel? June, gumulong na yung deliberasyon ng House Justice Committee sa mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero mula sa 4 na reklamong impeachment, nabawasan ang susuriing impeachment complaint ng House Panel. Sa botong 22 pabor, 10 ang tutol. Isinantabi ng House Justice Committee ang reklamong impeachment na ine-endorso ni na ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, Gabriela Women's Party List Representative Sara Elago at Kabataan Party List Representative Rene Co. Inihain ang reklamo noong February 2, 2026 at para sa mayorya ng House Justice Panel members, lumabag sa 1-year bar rule ng saligang batas o paghahain ng iisa lamang na impeachment complaint laban sa isang impeachable official. May kaugnayan ito sa naging desisyon ng Supreme Court na nagdedeklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment na inihain ng 19th Congress matapos questionin ng kampo ni Vice President Duterte. Sa July 2025 desisyon ng Korte Suprema, walang bagong impeachment complaint na maaaring ihain bago ang petsang February 6, 2026. Ngunit nagbago ang timeline sa resolusyon ng Korte Suprema sa motion for reconsideration ng Kamara matapos baguhin ang definisyon at pagbibilang ng session day na katumbas ng isang calendar day kapag may sesyon ang Kongreso. Kaya naman naging mainit ang pagtalakay ng House Committee sa issue. It will determine how the legislative branch will stand on its authority as a separate branch of power now and in the future whenever this can come into question. No, kapag tayo, nakita naman natin at tumitindig tayo na this is all initiated and the proceedings are conducted well beyond the 1-year bar period, no, hindi po dapat tayo matakot sa any form no, of suit na maaaring i-file against the House of Representatives dahil tayo ay nag-comply naman sa mga rules and regulations, hindi lang po na sinet dito sa House, but also under the Constitution. Hindi naman po tayo natatakot. We would just like to exercise circumspection. Gusto lamang po natin mag-ingat. Less, ganun na naman po mangyayari. After what happened in the last impeachment complaint, baka mamaya wala na naman po mangyari dito by sheer technicality. Lahat naman po during the past impeachment, the House did its homework, and in fact we followed what is under the rules of the House. But the House is not the problem. It is the other department. No, the interpretation of the other department. And in fact, it was used when the impeachment complaint was forwarded to the Senate. It was used. The issue was used. Ang gusto ko lang pong ipanawagan sa komite at sa buong House, no, ay malinaw na separate and co-equal branch of government ang Kongreso at in particular sa House of Representatives nakakargo ang impeachment bilang pinakamataas na proseso ng pagpapanagot sa mga pinakamataas na opisyal. By counting session days as calendar days when the House is in session, the 1-year bar rule or the 1-year bar would expire by January 21.
Therefore, the earliest that a new impeachment complaint against VP Sara Duterte can be filed with the House is January 21, 2026. Hindi po kasalanan ng mga complainants na they relied on the latest redefinition, reinterpretation by the Supreme Court, which was also made the basis of denying the motion for reconsideration. It would be fundamentally unfair na kung ang i-apply pa rin natin, ang i-insist pa rin natin is the original date of February 6. It has been moved because it's the Supreme Court itself that recalibrated everything about the definition of session days. Gayunman, dahil nanaig ang mayorya sa botohan, kaya tuluyan ng isinantabi ang first impeachment complaint. Nangangahulugan itong hindi na isasama ang unang reklamo sa mga deliberasyon ng House Justice Committee. Bukod dito, formal namang binawi ng petitioners sa second impeachment complaint ang kanilang reklamo at ipinahayag ang buong suporta sa third impeachment complaint. Ayon sa endorsers at complainants, ito ay upang mapabilis ang proseso ng pagpapanagot sa Vice Presidente. Kinumpirma ang pagbawi sa impeachment complaint at sinumpaan ito ng petitioners sa harap ng House Justice Committee. Mas pinadadali nga po natin ang pag-i-impeach sa kanya. With one less complaint, we are now expediting Vice President Sara Duterte's long-delayed day of accountability. Every minute and every hour we prolong this impeachment gives the Vice President another opportunity to look for loopholes to evade accountability again and again. Natukoy namang sufficient inform ang ikatlo at ikaapat na reklamong impeachment laban kay Vice President Duterte. Nangangahulugan itong sumunod sa technical requirements ng Saligang Batas at House of Representatives ang reklamong inihain ng religious leaders at ng abogadong si Nathaniel Cabrera. Kapwa nakapaloob sa ikatlo at ikaapat na reklamong impeachment ang aligasyong maling paggamit ng 612 million pesos na halaga ng confidential funds at katiwalian sa Department of Education nang si VP Duterte pa ang kalihim nito. Gayon din ang matinding pagbabanta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Nabanggit din sa mga reklamo ang affidavit ni Ramil Madriaga na umano'y dating bagman at aide ni VP Duterte na tumanggap umano ng instructions na mag-deliver ng malalaking halaga ng salapi sa iba't ibang individual. Samantala, nabanggit naman sa deliberasyon ng House panel ang aligasyon ng 18 umano'y dating sundalo kaugnay ng pagtanggap ng umano'y maleta at envelope ng salapi ng ilang House members. Pero idiniklarang walang kaugnayan ng issue sa dinidinig na mga reklamong impeachment. I would like to raise this. In the light of serious allegations contained in a joint affidavit issued last February 23, that has been reportedly transmitted to the Office of the Ombudsman, there have been allegations that some members of Congress nakatanggap ng envelope, nakatanggap ng maleta, ito'y naibigay, kung hindi sa opisina, sa townhouse. No, let me finish. There's you a will point have your of turn order, because the this has Honorable bearing. Sutay. This is not an allusion Order. to prejudge the veracity of the allegations. Honorable Suntay, there is a point of order. This is also a and point that of order, enjoys the Madam highest Chair. hierarchy among all the motions. Madam Chair, the speech of our distinguished colleague is absolutely relevant to the question of sufficiency of form and substance in the matter. And more importantly, my understanding of what he's stating today is that he's probably accusing members of Congress, members of the House Committee on Justice, as receiving payments for the implementation of our mandate in the impeachment proceeding. So, which is which, Madam Chair? So I think his speech is out of order. Sa huli, isinulong na burahin ang pahayag ni Representative Suntay kaugnay ng umano'y deliveries ng maleta at envelope ng salapi sa mga kongresista sa records ng pagdinig ng House Justice Committee. Pagtitiyak naman ng tagapanguna ng House Justice Committee, patas at batay sa integridad ang gagawing pagsusuri sa mga reklamong impeachment laban kay VP Duterte. Sa gitna ito ng paglaganap ng fake news kaugnay ng issue, binigyang diin din itong hindi pa absuelto sa pananagutan ng Vice Presidente sa inilabas na desisyon ng Korte Suprema
kaugnay ng impeachment noong 19th Congress. Impeachment is a constitutional process, not a social media contest. Hindi hashtag ang magpapasya dito. Hindi memes ang maghahatol. Hindi ito paramihan ng like. There are claims circulating that these impeachment complaints are merely recycled accusations already dismissed by the Supreme Court. Let us correct that firmly and factually. The Supreme Court did not rule on the merits of the allegations. It did not conduct a trial. It did not weigh evidence. It did not absolve anyone of wrongdoing. The court itself clarified that its ruling was limited to the constitutional one-year bar rule. It emphasized that it did not absolve the Vice President from any of the charges. June bukas nakatakdang ipagpatuloy ng House Justice Committee yung deliberasyon sa 2 impeachment complaints laban kay Vice President Duterte kung saan tutukuyin kung sufficient in substance ang mga reklamo o may sapat na batayan at pasok sa mga sinasabing impeachable offense ng saligang batas. Ngayon, dahil nga dadalawang impeachment complaints na lang yung tatalakayin ng House panel, naniniwala si Representative Luistro na mapapabilis na ang impeachment proceedings. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Rosalie Cos. Isinusulong ni Senate President Vicente Soto III ang reorganization sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Base sa kanyang inihahing Senate Bill No. 1835, aayusin ang Central, Regional at District Offices ng ahensya. Lain nito na maalis ang korupsyon at mapalakas ang transparency nito. Nakapaloob din sa panukala ang muling pag-aaral sa mandato, kapangyarihan, organizational structure at tungkulin ng mga opisyal nito kabilang ang posisyon ng undersecretaries at assistant secretaries ng ahensya. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Marvin Delfin mula sa Perth, Australia. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas. Malayo pang matapos ang opensiba ng Estados Unidos at Israel sa Iran. Ito ang ipinahayag ni US President Donald Trump at Benjamin Netanyahu. Ayon sa dalawa, sinisimulan na ngayon ang pagpasok ng kanilang opensiba sa Tehran, ang kapitolyo ng halos 4 na dekadang rehimen ng Iranian Supreme Leader na si Ayatollah Khamenei. Ito ang balita ni Noel Poliarco. Combat operations continue at this time in full force and they will continue until all of our objectives are achieved. Wala pang indikasyon ng pagtatapos ng kaguluhan sa gitnang silangan sa kabila ng pagkakapatay sa Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Khamenei. Ayon kay United States President Donald Trump, hindi titigil ang Amerika sa pagtugi sa natitira pang mga kaalyado nito na aniya ay malaking banta hindi lamang sa mga mamamayan ng US kundi sa iba pang mga bansa. An Iranian regime armed with long-range missiles and nuclear weapons would be a dire threat to every American. We cannot allow a nation that raises terrorist armies to possess such weapons, would allow them to extort the world to their evil will. Not going to let it happen. We're not happening to us, and we're not going to let it happen to others. Samantala, inihayag naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na umuusad na ang opensiba ng Israel at US sa Tehran, ang kapitolyo ng Iran. Aniya, nakikiramay siya sa mga buhay na nasawi, subalit humingi ito ng pangunawa sa mga mamamayan ng Israel dahil kinakailangan itong gawin para na rin sa kanilang kaligtasan. כוחותינו הולמים עכשיו בלב טהרן בעוצמות הולכות וגוברות, וזה רק ילך ויתגבר עוד יותר במהלך הימים הקרובים. ליבי יוצא למשפחות,
ואני שולח בשם כולכם אזרחי ישראל איחולי החלמה לפצועים. אנחנו במערכה שבה אנחנו מביאים את כל כוחו של צה"ל, כפי שלא היה מעולם, למערכה הזאת, כדי להבטיח את קיומנו ועתידנו. Kaugnay nito, nanawagan si Trump sa mga Revolutionary Guards at iba pang armed groups na kaalyado ni Khamenei na sumuko na upang maisalba nila ang kanilang sarili dahil hindi titigil ang US-Israel military sa pagtugis at paglipol sa kanila. These intolerable threats will not continue any longer. I once again urge the Revolutionary Guard, the Iranian military, police, to lay down your arms and receive full immunity or face certain death. Si Ayatollah Ali Khamenei ay nahalal bilang Supreme Leader noong 1989 at pinasimulan ang Islamic Revolution sa Iran. Ayon sa batas ng Iran, hindi dapat tumagal na walang leader ang bansa. At dahil nahaharap sila sa sensitibong sitwasyon ngayon, sinabi ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na posibleng i-anunsyo na ang kapalit ni Khamenei sa lalong madaling panahon. Noel Polyarco, UNTV, News and Rescue, Canada. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Babala ang Dubai Police laban sa mga nagpapakilalang empleyado na bahagi ng kanilang Crisis Management Department. Ayon sa Dubai Police, hinihingi ng mga ito ang ilang sensitibong impormasyon, UAE pass credentials at detalye ng Emirates ID ng isang individual. Paalala ng mga otoridad, ang pagbibigay ng naturang sensitibong impormasyon ay maaaring magamit sa panloloko gaya ng SIM swap at access sa personal bank accounts. Babala ng ahensya, mag-ingat sa pagbabahagi ng personal information at ibigay lang ito sa verified entities. Agad ding i-report sa Hotline 901 o sa e-crime platform ang anumang katulad na insidente. Pansamantalang ipinagbawal ng Qatari government ang pagpapalipad ng anumang uri ng unmanned aerial vehicles o drones. Ang ban ay epektibo sa lahat ng residente, turista, maging sa mga ahensya ng pamahalaan at semi-government institutions. Ayon sa Ministry of Interior ng Qatar, ang paglabag sa nasabing ban sa mga drones ay may kaukulang parusa sa batas. Hinihikayat ang publiko na manatili sa loob ng tirahan, iwasan ang anumang pagbiyahe at mag-monitor at sumunod sa paalala ng mga otoridad upang manatiling ligtas. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Marvi Delphine. Magandang gabi. Posible pang tumaas ng 30 piso ang presyo ng kada litro ng produktong petrolyo sa susunod na linggo ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Ito ay kung magpapatuloy pa ang gulo sa Middle East kung saan apektado ang mga pangunahing oil-producing countries na nagsusupply ng petrolyo sa buong mundo. Ito ang balita ni JP Nunez. Kung Iran ang pag-uusapan, hindi yung nakakataranta yung kanyang effect ng disruption ang oil ng Iran. Maliit lang ho ito. 1 million barrels ng petrolyo kada araw ang naipoproduce ng bansang Iran ayon sa Department of Energy. Kung Iran lang ang pag-uusapan, hindi ito gaanong makakaapekto sa presyo ng petrolyo kung mapuputol ang kanilang supply dahil sa ginawang pag-atake ng Estados Unidos at Israel. Pero ayon kay Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, dahil apektado na ngayon ang mga oil-producing countries sa Middle East, inaasahan ang big-time na pagtaas sa presyo ng petrolyo sa mga susunod na linggo. Base sa pagtaya ng DOE-OMB, pwedeng umakyat ng nasa $5 hanggang $10 ang per barrel ng petrolyo sa pandaigdigang merkado. Kung kukwentahin ito sa piso, kada $1,
30 centavos ang pwedeng madagdag sa presyo ng kada litro ng petrolyo. Ibig sabihin, maaari itong tumaas hanggang 3 piso kada litro sa mga susunod na linggo. Sa kasalukuyan, nasa $72 per barrel ang presyo ng petrolyo sa pandaigdigang merkado. Pero ayon kay Director Abad, hindi pa ito ang sukdulan. Kung maaapektuhan anya ang buong Middle East, mas malaking supply ng petrolyo ang mawawala at posibleng tumaas sa $100 per barrel ang presyo ng petrolyo sa pandaigdigang merkado. Medyo mabigat ho yan at magkakaproblema lang hindi ho ang Pilipinas lang kundi ang buong mundo dahil napakalaki ho ang supply na mawawala. It will be around 16 to 17% of the global supply. Kapag umakyat sa $80 per barrel ang presyo ng petrolyo sa pandaigdigang merkado, obligado ang gobyerno na mamahagi ng fuel subsidy sa Pilipinas. Pinangungunahan ito ng Department of Transportation o DOTR at Department of Agriculture para sa mga tsuper at mga mangingisda na kumukonsumo ng gasolina at diesel. Samantala, bukas March 3, tataas ng higit piso ang presyo ng kada litro ng mga produktong petrolyo. Batay sa abiso ng mga kumpanya ng langis, madadagdagan ng 1 peso and 90 centavos ang kada litro ng gasolina. Piso at 20 sentimos naman ang madaragdag sa kada litro ng diesel, habang 1.50 naman ang itataas sa kada litro ng kerosene. Payo ng DOE sa mga motorista, samantalahin ang mga diskwento na ino-offer ng mga kumpanya ng langis upang makabawas sa bigat ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak na Malacanang na may nakahandang tulong ang pamahalaan sakaling tumaas ang presyo ng produktong petrolyo dahil sa gulo sa gitnang silangan. Samantala, tiniyak naman ng National Security Council o NSC na walang banta ng pag-atake ang Iran sa Pilipinas. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Nakausap po natin mismo ang DOTR. Meron po budget pa, 2025, na 2.5 billion pesos na maaaring gamitin. Pero ito po ay naibigay na po sa LTFRB para po ito ay mapa-implement. Mayroon 2.5 billion pesos na pondo ang Department of Transportation na nakahanda bilang fuel subsidy sakaling biglang tumaas ang presyo ng produktong petrolyo dahil sa nangyayaring gulo sa gitnang silangan ng umatake ang Amerika at Israel sa Iran. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, inatasan na ng DOTR ang road sector para sa pagpoproseso ng fuel subsidy. Ayon din po sa DOTR, nagkaroon na po ng instruction sa mga road sector to finalize documentation and processing of the continuing 2025 fuel subsidy in the amount of 2.5 billion. In that way, once the world market reaches the $80 per barrel of crude oil, they can immediately start distribution to qualified beneficiaries. Bukod rito, ayon sa Malacanang, may nakahandaring tulong sa mga magsasaka at mangingisda na maapektuhan ng posibleng pagtaas ng produktong petrolyo. Sa AOSEC naman po, sa DA, meron pa pong 25 million pesos from the same 2025 budget for farmers. At para sa BIFAR naman po, meron pa rin pong 25 million from the 2025 budget for fisher folks. Ayon sa palasyo, inatasan na ni Pangulong Marcos ang mga kinaukulang ahensya para hindi magkaroon ng pag-abuso ang ilang negosyante dahil sa nangyayaring gulo sa Middle East, partikular na ang posibleng pagtataas sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Nilinaw naman ng National Security Council o NSC na walang base militar ang Amerika sa Pilipinas. Sa gitna ito ng pangamba na baka atakihin ng Iran ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites sa Pilipinas. Sa binasang pahayag ni Yusek Castro mula sa NSC, nilinaw ng ahensya na hindi military base ng US ang EDCA sites. There are no American military bases in the Philippines. The sites referred to under the Enhanced Defense Cooperation Agreement, or EDCA, are Philippine military bases that remain under the full ownership,
control and management of the armed forces of the Philippines. Ayon sa NSC, patuloy silang nakatutok kasama ang Armed Forces of the Philippines, Department of National Defense at iba pang ahensya sa sitwasyon sa gitnang silangan. Sa ngayon, imposibleng madamay ang Pilipinas sa nangyayaring gulo sa Middle East. At this time, tensions remain confined to the region and there is no verified direct threat to Philippine territory, including our military facilities. So we urge the public to remain calm, exercise discernment, and be vigilant against disinformation. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sa ibang balita ay pinag-utos ng pamahalaang lungsod na Maynila ang pagbawas ng 50% na paggamit ng langis sa mga government assets. Ayon sa Manila LGU, ito ang kanilang agarang hakbang bilang tugon sa inaasahang oil crisis sa cloud ng kautusan ng mga sasakyan ng mga departamento ng lungsod, generator at iba pang gumagamit ng produktong petrolyo. Gayunman, hindi kasama rito ang emergency services tulad ng pulisya, bombero, ambulansya, garbage collection, traffic management at iba pang essential services. Dismayado ang complainants at mga endorser ng unang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa ginawang pag-set aside o pagsasa-isang tabi sa kanilang inihaing reklamo. Sa kabila nito, mananatilian nila silang aktibo sa pakikilahok sa deliberasyon ng iba pang reklamong impeachment. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Kami ay disappointed, no? Nalulungkot kami at na-set aside yung aming impeachment complaint dahil hindi pinanindigan ng Committee on Justice yung kanyang mga rules. Hindi umano nalabag ang one-year bar rule sa paghain ng unang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang pinaninindigan ni dating ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, isa sa mga complainant, matapos manaig ang boto ng karamihan sa mga miyembro ng House Justice Committee na isantabi ang kanilang inihaing impeachment complaint. Ayon sa endorsers ng unang reklamo laban sa Vice Presidente, ibinasa nila ang kanilang hakbang sa pinakahuling resolution na inilabas ng Korte Suprema kaugnay ng motion for reconsideration na isinumite ng Kamara, kung saan January 21, 2026 ang petsa kung kailan naglapse ang one-year prohibition period at hindi sa orihinal na desisyon na February 6, 2026. Inihain nila ang reklamo February 2, 2026. Para sa kanila, ang pagsantabi ng reklamo ay indikasyon na natatakot ang Kamara sa Korte Suprema. Ay dahil natakot ang mababang kapulungan doon sa Korte Suprema. Dapat iginiit nito yung pagtindig, no, natin ng mababang kapulungan sa kung ano ba ang ibig sabihin ng one-year bar. No? At ito ang tinindigan namin. Ang problema, nabahag ang buntot Kaya nagkakagulo-gulo. Hanggang sa ngayon, magulo kung ano ba yung one-year bar. Kaya kami ay naninindigan, ayun talaga ang itinindig namin ngayong hearing na ito, na hindi kami lumalabag sa one-year bar. Bunsod ng patuloy na kalituhan na nangyayari sa one-year bar rule, nakikita ng endorser ng complaint na si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na kung hindi maninindigan ng Kamara sa mga panuntunan nito sa impeachment, patuloy itong malulusutan ng mga nais panagutin na public officials. No, kasi kung hindi yan panghahawakan ng Kongreso, di lagi at lagi yung mga target ng impeachment, laging tatakbo yan sa Korte Suprema at laging may mahahanap na rule na kay-questionin at laging magiging inutil ang proseso ng impeachment katulad nung nangyari nung nakaraan. Sa kabila nito, patuloy na makikilahok ang mga kongresistang endorsers ng unang impeachment complaint sa natitirang 2 reklamong sasailalim muli sa deliberasyon ng House Justice Committee kinabukasan. Ang matibay na argument ng first impeachment complaint ay betrayal of public trust, no? Ito and other arguments ay nasa 3rd and 4th naman. And rest assured that the Makabayan Bloc will be very active, no? We'll see through the end, no, yung proseso ng pagpapanagot kay Vice President Sara Duterte.
Naniniwala rin ang mga ito na dapat manindigan ng Kamara sa rules nito sa impeachment upang hindi na magbunga ng iba't ibang interpretasyon at posibleng magamit upang umano'y makatakas sa pananagutan. As I said, mark my words, tatakbo na naman ang Vice Presidente sa Korte Suprema ano man ang mangyari sa proceeding na ito. No, yan ang mangyayari palagi habang dahil nga hindi pinanindigan ng Kongresong ito ang kanyang kapangyarihan na magtakda ng sariling rules on impeachment. Ayon sa Justice Panel, ang naging desisyon para isantabi ang unang impeachment complaint ay dahil sa hindi pagkakasundo ng mga miyembro ng komite at hindi pagkakatugma-tugma ng interpretasyon ng one-year bar rule. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatakda na sa March 4 ang pagsasagawa ng inisyal na pagsusuri ng mga ethics complaint laban sa ilang senador. Kaugnay nito ay naasahang matatalakay dito ang reklamo laban kay Senador Ronald De La Rosa na matagal nang hindi nakikita sa Senado. Ito ang balita ni Jed Neresina. Siyempre, yung pinakahuling medyo maraming nag-ano kay Senator Bato kasi he has not been reporting. So, probably we can touch on this already, also kung umabot man. Posibleng kasama sa tatalakayin sa pagdinig ng Committee on Ethics and Privilege sa March 4, Miyerkules, ang issue ng attendance o ang ilang buwan ng pagliban ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado. Ayon sa chairperson ng komite na si Senator Joseph Victor J.V. Ejercito, tuloy na ang pagdinig sa mga reklamo laban sa 6 na miyembro ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Paliwanag ng senador na sa susunod na pagpupulong target ng komite na aprubahan ang kanilang internal rules. Bago formal na busisiin ang bawat reklamo, pag-aaralan din aniya ng mga miyembro ang kopya ng mga dokumento upang matukoy kung alin sa mga ito ang may sapat na basihan para ituloy. We will try. Pero siguro after the approval of the rules of the committee, then we will tackle already kung ano po yung itutuloy natin, kung ano yung may grounds. O kaya pag-aralan muna nila, no, we will send them copies of the complaints and then probably on the next convene kung ano yung talagang itutuloy. Gayunpaman, tumanggi muna si Senator Ejercito na pangalanan ang mga sangkot na mambabatas upang maging patas aniya sa proseso. Probably already discussed kung sino yung mga may grounds. No, yung as of now, there are 6 ethics complaint against senators. Yun nga lang, sabi ko nga, I cannot divulge muna kasi unfair naman doon sa mga siyempre, may iba doon, frivolous lang, na wala naman talagang grounds. Pero yun, some unfair for them. So, kung talagang mag-progress, at if the committee so finds there is really sufficient grounds for it to be elevated or to progress, then we will siguro doon lang natin sabihin kung sino po yung mga ethics complaint. Ayon pa kay Senator J.V., maaari nang isama sa agenda ng komite ang mga pagpuna sa ilang buwan ng pagliban ni Senator Bato sa mga sesyon at pagdinig sa Senado. May naisip na rin kaming pwedeng i-propose, no? Hopefully, siguro pagtaas yung ethics committee, then we will announce kung ano po yung magiging decision ng ethics committee on how we will tackle itong problema. Halimbawa, kay Senator Bato and the other. Muling binigyang diin ng chairperson ng Senate Committee on Ethics and Privilege na magiging first in, first out ang kanilang pagtrato sa mga reklamong inihain sa komite. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inamin ni Ombudsman Crispin Remulla na nakikipagpulong siya kina dating Senador Antonio Trillanes IV, dating Philippine National Police Chief Nicolas Doria III at 2 investigador ng International Criminal Court. Sa isang panayam kanina, sinabi ni Ombudsman Remulla na ginawa nila ang pagpupulong mismo sa kanyang bahay sa Makati noong nakaraang taon. Pinag-usapan anya nila ang Witness Protection Program na dati niyang pinangangasiwaan bilang kalihim ng Department of Justice. Ang pakikipag-meeting ni Remulla sa ICC investigators ay bahagi ng affidavit ng 18 dating Marines.
Ang mga ito ay umamin naghatid ng nasa 805 billion pesos na halaga ng pera sa mga government officials, kabilang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez. Kinontra ng pambansang pulisya ang pahayag ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagpapatuloy ang vigilante killing sa bansa. Ayon sa Philippine National Police, lahat ng krimen sa bansa o ulat ng pagkamatay ng mga individual ay iniimbestigahan nila. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Give us the data and then we will respond. But for as long as the PNP concerned, every death is being investigated. Meaning whether it is on suspense or hindi pa na-solve, we are continuously solving that. Whether or not this is pertaining to illegal drugs. Wala nang puwang ngayon ang vigilante killings. Ito ang tugon ng Philippine National Police sa aligasyon na nagpapatuloy ang walang habas na pamamaslang sa ilalim ng administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., bawat krimen ay naire-report sa kanila at iniimbestigahan anuman ang estado ng kaso. Pertaining to operations conducted by law enforcement, not only Philippine National Police, meron tayong motu proprio investigation resulting to the filing of cases. At hindi moro-moro itong pag-file ng cases. It is through admin cases and as well as criminal cases. Lalong-lalo ng admin cases. At yan naman siguro ay inaayawan ng pulis at ayaw na ayaw nila yan. At I assure you that every death cases is being investigated, resulting to motu proprio investigation. Nabanggit ni Attorney Nicholas Kaufman, abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa confirmation of charges hearing noong nakaraang linggo ang umano'y patuloy na pagpatay na kinasasangkutan ng mga state agents kahit na matapos na bumaba sa pwesto ang dating Pangulo. Ayon kay Kaufman, batay sa ulat ng Dahas Project ng University of the Philippines, tumaas ang bilang ng mga pagpatay mula 342 patungo ng 362 sa pagitan ng July 2023 at June 2024, kung saan 34% o 160 dito ay iniuugnay sa mga state agents. The conclusion is that there is no reason to believe that Duterte's disappearance from the political scene would have frustrated the ongoing incidents of murder at the hands of state agents or vigilantes. Dahil dito, inatasan ni General Nartates ang Directorate for Investigation and Detective Management o DIDM na imbestigahan ang naturang datos. Baka meron pa tayong hindi napapailan or meron pa tayong mga unsolved cases. And if these are unsolved cases, and then i-direct natin. We will direct the regional office and offices concerned. But for as long as data that involves police officers in a police operation resulting to death of personalities, especially involved in illegal drugs, ay merong corresponding investigation dyan. Base naman sa datos ng PNP, 25% ang naging pagbaba ng focus crime mula Enero hanggang Pebrero 2026 kumpara sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Ayon kay General Nartates, ang pagbaba ng krimen ay bunga ng kanilang pinag-igting na estratehiya upang pigilan ang krimen at dagdagan ang bilang ng mga naarestong wanted na individual. So far, our focus agenda, in our strategy, in our effort to deny the occurrence of crime, tuloy-tuloy pa rin naman ang ginagawa natin at parati natin ginagawa yung itong focus agenda natin. We must deny the occurrence of crime and increase the number of arrests, especially on wanted person, and the denominators of these crimes. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umabot na sa 20 ang lugar na ni-raid ng Philippine National Police na pinaniniwala ang pinagtataguan ng negosyanteng si Charlie Atong Ang.
ngunit hanggang ngayon ay bigo pa rin ang mga otoridad na siya ay matagpuan. Nagbakasakali rin ang mga otoridad sa mga kaibigan ni Ang, ngunit wala rin ito doon. Gayunman, sinabi ni PNP Chief General Jose Milencio Nartates Jr., hindi tumitigil ang pabansang pulisya sa paghahanap sa puganteng si Ang. We have raided and or checked the properties and known whereabouts of Atong Ang. Siguro hindi lalagpas sa 20 areas ito that were visited or raided not only twice but thrice. In fact, we have already scored a number of islands here in the Philippines para lang ma-deny and or the reported presence of fugitive Atong Ang ay nandun. So it turned out to be negative. Si Atong Ang ay mayroong 3 warrant of arrest mula sa iba-ibang korte kaugnay sa pagkawala ng nasa 34 na sabongero sa bansa. Nasa 9,000 pasahero na ang apektado ng kanseladong flights sa pagitan ng Pilipinas at mga bansang apektado ng kaguluhan sa Middle East. Kasunod ito ng pag-asara ng airspace sa gitnang silangan, bunsod ng tensyon sa lugar. Ito ang balita ni Asher Gadapan Jr. Hindi kami delivery ng Emirates, yan ang problema. Kasi ang sabi nila, hindi daw kasalanan namin, hindi rin kasalanan nila. Kasi yung dahil yan sa gulo ng Iran. Nakansela ang biyahe ng Overseas Filipino Worker o OFW na si Javier Lugatiman kasama ang kanyang asawa na papunta sa bansang Seychelles sa Africa. Bagaman hindi kasama sa gulo ang kanilang destinasyon, naapektuhan pa rin sila ng flight cancellations dahil daraan ang kanilang eroplano sa paliparan ng Dubai sa United Arab Emirates. Sabado pa dapat ang flight nila at dahil sa Zamboanga pa sila nakatira, nag-book na lang sila ng hotel habang naghihintay ng susunod na available flight. Sa kabila ng tensyon sa Middle East, sinabi ni Lugatiman na gusto pa rin nilang tumuloy sa Africa dahil hindi naman sila apektado ng gulo. Yung may tulong, government natin, kahit ma-divert ang flight namin, hindi kami dadaan ng Dubai kasi may paraan pa siguro kung dadaan ng Singapore o halimbawa Thailand or saan, yung matuloy lang ang flight namin punta sa destinasyon namin. Batay sa datos ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, simula nitong weekend, 42 flights na papunta o galing sa Middle East ang nakansela, habang 3 namang flights ang diverted. Pinakaapektado nito ang mga biyahe sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Sa pagtaya ng CAAP, umaabot na sa mahigit kumulang 9,000 ang mga pasaherong stranded. As we all know, may mga bansa sa Middle East na nag-close ng kanilang mga airspace dahil doon sa tensyon na nangyayari. So dahil doon, may mga flights tayong affected na papunta at pabalik dito sa Manila. Ayon sa CAAP, dapat mayroong koordinasyon sa pagitan ng mga airline company at mga pasahero upang maiwasan na ma-stranded sa mga paliparan. Ngunit dahil sa tensyon, maaari naman anilang makipag-ugnayan ng pasahero sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno. So yung mga affected na passengers, all they have to do is coordinate dun sa mga airlines nila, sabihin nila yung concern nila, sabihin nila yung mga details ng flights nila. And then from there, malalaman nila kung paano ba sila makakapag-rebook. And then alam ko sa mga OFWs naman natin, meron din directives na yung national government para tulungan sila. So maybe they need to coordinate directly dun sa mga agencies. Pero dun naman sa mga stranded, sa mga CAAP-operated airports, kung nandun na sila dahil na-miss nila yung information regarding dun sa flight status nila, pwede naman din silang lumapit dun sa mga CAAP personnel natin para matulungan sila. Sa kabila ng mga kanseladong flights, normal pa rin ang operasyon dito sa NAIA at paisa-isa lang ang mga nasa stranded na pasahero dahil sa tensyon sa Middle East. Pinapayuhan ng mga apektadong pasahero na makipag-ugnayan sa mga kaukulang airline companies para sa status ng kanilang biyahe. Asher Gadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Pinabulaanan ng Department of National Defense o DND ang isang AI-generated video sa social media na nagsasabing susunod na umanong target ng Iran ang Pilipinas. Batay sa video, tila takot na umano si Defense Secretary Gilbert Teodoro dahil sa banta. Ngunit ayon sa DND, ang kaguluhan ay nakasentro lamang sa Middle East at walang direktang banta ang Iran sa Pilipinas. Gayon din sa mga Pilipino at banyaga na narito sa bansa. Inabisuhan ng DND ang publiko na maging matalino sa pagbabahagi ng mga impormasyon na nagdudulot ng panik na hindi naman kailangan sa ganitong sitwasyon. Dinetalye na ilang Pilipino ang kanilang sitwasyon sa gitna na nagpapatuloy na gulo sa Middle East. Bagaman mataas ang antas ng panganib, nananatilian nila silang kalmado at handa sakaling lumala ang kaguluhan sa gitnang silangan. Ito ang balita ni Bradley Rabuza. Po sa area po namin, hindi po namin masabi yung, kumbaga sa aktual na nakikita namin, yung direction po ng mga missile at saka mga lumilipad sa taas ay hindi. Yun, meron pong sumabog Pero malayo po. Habang kinakapanayam namin si Eugene, nagsunod-sunod ang pagsabog na kanyang naririnig, tanda ng muling pagharang sa pinakawalang missile ng Iran. Aniya, sinisikap nilang maging kalmado, ngunit sinisiguro nilang sila ay nakahanda anuman ang mangyari. Sa lugar ni Eugene sa Bahrain, walang bomb shelter ang karamihan ng mga gusali, ngunit naturuan na ang mga residente kung saan sila dapat pumunta. Karamihan po ng mga building wala pong bomb shelter. Ang may mga bomb shelter ay yung pong mga palasyo. So doon po sila pagka kumbaga merong evacuation or pinapaalis po doon sa mga main na trabaho, pinadala po sila sa basement na mas safe po kaysa sa po maghintay sa labas, kasi yun nga, sa labas po kasi may mga debris po na nalalaglag mula po sa mga nai-intercept. Isa sa resulta ng gulo ay ang kakulangan ng supply ng pangunahing bilihin. Sa ngayon, nagsisimula na umanong mag-panic buying ang mga residente. Unang nagkakaubusan ay ang supply ng inuming tubig. Bandang tanghali pa lang po ay yung isang malapit po na supermarket po rito ay halos di pagkaundagaga yung mga tao po na nagpanik po. Mostly po mga binibili po nila yung mga tubig po nagkaubusan po Nagpa-panic buying nga po. Actually nung pumunta po kami sa mga grocery, may mga stock na naubos din. Pero awa naman ng Diyos na nakapamili po tayo. Kung pag-uusap po yung presyo ng mga bilihin, hindi naman po nagbago dahil kumbaga wala naman pong pagkalaw ng presyo. Kahit na sabihin mong merong tension, bahagi ng batas po nila dito iyon. Sa ngayon, walang dapat ipag-alala ang kanilang mga kaanak. Nakaantabay naman nila sila sa mga otoridad kung ano ang kanilang susunod na hakbang. Ngayon po, sabi po nila magkantabay lang po tayo dahil wala pa pong direktang binibigay po kung magkakaroon po ng repatriation. Basta ang sinabi lang po nila sa amin ay mag-abang lang tayo sa FB page ng MWO para po sa mga update po na gagawin po. Ang iniisip nilang gawin sa ngayon ay ang manatili sa ligtas na lugar at palaging manalig sa Diyos para makaiwas sa panganib. So yun nga lang po, malakas po ang mga pagsabog. Talagang minsan po dumadagundong po talaga itong bintana namin. May kunting kaba, pumasa na lang po sa akra. Gagawa po ng Panginoong Diyos. Yun lang po yung hinihintay namin, yung advice ng embassy. Kung wala ka man passport nun, ay meron kang bibigyan ka ng travel documents. Pero siyempre, iba pa rin po pagka meron kang hawak na mga dokumento, kumbaga mas mabilis. At saka, siyempre per scam per cell po, wala naman pong pinaka-safe na lugar, kundi siyempre yung lugar na kasama mo ang Panginoon. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Nangangamba ang ilan na baka maging target ng Iran ang mga lugar ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites sa bansa. Ngunit ayon sa Armed Forces of the Philippines, walang dapat ikabahala ang publiko at wala silang namamataang anumang banta laban sa Pilipinas. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Wala. There has been no monitored credible threat against the Philippines. First and foremost, what is happening in the Middle East right now is a regional conflict. Malayo umanong maging target o madamay ang Pilipinas sa nangyayaring gulo sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at Iran. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy sa issue ng West Philippine Sea, ang nangyayari ngayon ay isang regional conflict na nakasentro lamang sa Middle East na malayo sa Pilipinas. Iran has been attacking the Gulf states within the range of her missile capability, 2,000 kilometers. We are 7,500 kilometers away. So wala tayong threat. Maliban nun, wala na monitor na credible threat against us. Wala siyang dahilan. Wala rin anyang proxy o kakampi ang Iran na ibang grupo o bansa na maaaring gamitin sa Southeast Asia para kumilos laban sa Pilipinas. Ang kakayahan ng Iran ay nakadisenyo lamang para sa Gulf states. They have no proxy, state or non-state actors in the Southeast Asian region that could be used as staging areas. So again, as mentioned by the Department of Defense and the headquarters of the AFP, there has been no monitored credible threat against the Philippines. Nilinaw din ni Trinidad na ang mga Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites ay nasa loob ng kampo at pasilidad ng sandataang lakas ng Pilipinas. Hindi rin ito maituturing na base militar ng Amerika. EDCA sites are not US bases. The Supreme Court has ruled in 2016 that these are all legal, they are Philippine territory, so we should not give out the wrong information so as to cause undue alarm. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ng Armed Forces of the Philippines na pansamantala lamang ang pagpasok ng mga puwersa ng Estados Unidos sa mga lugar ng EDCA. Layunin nito na mas mapabuti ang pagtutulungan ng dalawang bansa, pag-iimbak ng mga gamit, pagtulong kapag may sakuna at pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. Nakatutulong ang kasunduang ito para mas maging handa ang Pilipinas sa depensa at sa pagtugon sa kalamidad. Hindi nito pinapahina ang seguridad ng bansa. Dapat maging maingat ang publiko sa mga impormasyong kumakalat sa social media ng walang sapat na basehan dahil maaari itong magdulot ng takot at kalituhan sa mga tao. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tatlong malalaking infrastructure projects sa iba't ibang lalawigan ang nagbukas na para sa publiko. Inaasahang mapapabilis na mga ito ang biyahe sa kani-kanilang lugar at mapapalakas na muli ang serbisyo ng transportasyon sa bansa. Ito ang balita ni Alan Manansala. Sa Luzon, muling binuksan ngayong araw ang Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela matapos mailagay ang steel bridge connector sa gumuhong bahagi nito. Pinangunahan ni DPWH Secretary Vince Dizon ang reopening ceremony kasama sina House Speaker Bogie D, House Minority Leader Marcelino Libanan, Governor Rodito Albano, Vice Governor Kiko D at Congressman Tony Pet Albano, kasama ang iba pang lokal na opisyal. Natapos ang proyekto sa loob ng 2 buwan base sa naging direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para agarang maibalik ang koneksyon ng dalawang bayan. Sa Visayas, nakahanda na ang araw-araw na biyahe ng barko ng Montenegro Shipping Lines mula Malbug Port, Looc, papuntang Katiklan. Personal na ininspeksyon ng ilang local government officials at mga kinatawan ng Philippine Ports Authority ang bagong state-of-the-art passenger terminal sa Malbug Port. Layunin ng inspeksyon na tiyaking ligtas, maayos at komportable ang biyahe ng mga pasahero sa pagsisimula ng regular operations. March 5, inaasahang magsisimula na ang araw-araw na biyahe sa pagitan ng dalawang pantalan. At sa Mindanao,
Bukas na sa mga motorista simula kaninang umaga ang magtuod flyover sa kahabaan ng Carlos P. Garcia Highway sa Davao City. Layunin ng pagbubukas ng flyover na maibsan ang traffic congestion sa naturang bahagi ng highway at mapabilis ang daloy ng mga sasakyan lalo na sa peak hours. Inaasahang magbibigay ito ng mas maayos, ligtas at tuloy-tuloy na biyahe para sa mga commuter at motorista na dumaraan sa isa sa mga pangunahing kalsada sa lungsod. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ang mga senior citizen ay espesyal na sektor sa ating lipunan. Kaya naman isang araw ang nilaan ng Members Church of God International o MCGI para sa kanila upang sila ay malingap, mapasaya at matingnan sa kanilang mga kalagayang pangkalusugan sa Seniors Day na ginanap kahapon. Ito ang balita ni Alan Manansala. Bahagi po ito ng ating sama-samang mga paggawa. Ang ibig natin ay tayo po ay patuloy na makapaglingapan yung atin pong pinag-aaralan na sa pamamagitan ng pag-ibig ay maglingkuran kayo. Na magamit natin ang ating mga kalayaan na mga magkakapatid para tayo po ay sama-sama naman na makapagpakita ng pag-ibig sa ating mga kapatid at lalo na ang atin pong mga kapatid na mga mayroon ng katandaan o nandoon na sa kanilang mga senior years. Libo-libong senior citizens ang dumalo sa Seniors Day na inihanda ng Members Church of God International sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa kabila ng kanilang edad, masigla silang nakibahagi sa mga palaro, sayawan at kantahan na nagbibigay kulay at kasiyahan sa pagdiriwang. Sa okasyon, namahagi ang MCGI ng libreng groceries at mga assistive devices upang makatulong sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. May free medical mission din bilang highlight ng aktibidad. Tungkol kay dako siya katabang, kamo dako kay katabang na mo. Nabati ko ang gugma sa abot sa langit. Wa ako kautangan sa kalipay. Nga naay nakatabang na mo. Bisag wala mi pamilya. Kurag na pamilya mi. Salamat sa Diyos. Nasa 138 matatanda naman mula sa iba't ibang bayan sa probinsya ng Camarines Norte ang isinilalim sa health profiling at libreng konsultasyon medikal. Ako po ay, ang pakiramdam ko po ay parang blessed po ako siguro dahil sa tinagal-tagal ng panahon na ako ay naging katoliko. Ngayon lang po ako nakadama ng pag-ibig ng kahit hindi ko kilala sa kapatid ko sa kapatiran. Naandun ang pagmamahal nila kaya ako'y natutuwa. Salamat sa Diyos. Sa San Leonardo, Nueva Ecija, kabilang ang 66 na taong gulang na si Mang Reynaldo sa mga benepisaryo ng okasyon. Dito nakatanggap si Mang Reynaldo ng supply ng kanyang maintenance medicine na libre. Sabi ko ano sa bibigay sa ako, bigyan sa iba. Wala mo nga talaga, bigyan sa iba kasi mismo wala na nangangailangan. Sabi ko sa akin, kagagatan niya, sa pagtuloy niya, kasi niya sa ating mga senior. Sa simpleng pagdiriwang na ito ay muling naiparamdam sa mga matatanda ang pag-iibigan at paglilingapan na nasusulat sa Biblia. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Roma 8:7 na nagsasabi, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipag-alit laban sa Diyos, sapagkat hindi napasasaklaw sa kautusan ng Diyos.
ni hindi nga maaari. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.